Biyaheng walang uwian? G ba kayo riyan? Yung sa sobrang ganda, napapangiti ang puso sa saya. Oh my God! Sa kakaibang ganap, mata, tiyan, at buong pagkatao ang sure ball na busog. Aba. Ang sarap po ng luto. Let's look at that. Tipong maaalis ang mabibigat na dalahin. Kaya ayaw mo na talagang umalis eh. Pag makapunta ka dito, ayaw mo talagang umuwi. Lalo pat ang probinsyang ito, kilala bilang Healing Island. Pero hindi lang daw karamdaman ang napagagaling dito. Siguro, isa sa mga major reasons kung bakit nagta-travel tayo ay para magkaroon tayo ng healing. Legit, walang halong eme. Sa biyaheng ito, sure akong mapapawi ang bigat na nararamdaman at gagaling sa kung anumang dinaramdam. Eh kasi naman, masyadong ginalingan ng tinatawag na Healing Island na si Quijor. Pagdating sa pagkain, maparaan ng mga taga Quijor. Alam niyo bang hindi lang bahay ni Nemo ang mga sea anemone? O but-but kung tawagin? Ang malabulaklak na lamang dagat na yan, pwede palang kainin? Kumbuhan mo pa ng sea cucumber o balat. Ang mga lamang dagat na yan, ano kaya lasa? Araw-araw, naglalatag ang ilang kababaihan ng Barangay Tonggo ng kanya-kanyang panindang lamang dagat. Mas binibili po yung kinilaw na, kumbaga. Opo. Dahil Yung pwede na may nilang timpla na po, kainin na. ready to eat na po. Mas masarap po i-mix po yan. Lagyan po natin toppings lato. po. Freebies po. Wow! Yes po. So, 50 pesos, libre na yung lato. Yes po. Kasama na po yan sa 50 pesos po. Tapos yun, may suka pa. May suka pa po. Oh, kanot. Ayun, may konting sipa na dun sa sili. Pwede na rin din po ito. Pwede ba magsama na rin kayo ng langgam? Po yan. Ano? Parang... Parang gusto ko yung isa. Hindi kasi yung isa meron ng ano eh, nahalo na eh, no? Po. Hindi, masarap yung lato. Ito yung pumuputok-putok sa loob eh. Gusto pa kilala sa inyo, sir. Ha? Bot-bot. Ito tinatawag po sa amin. But? Yeah, bot-bot po. Ito po, sir. Actually, seasonal lang po siya nakukuha. Sa sobrang seasonal, isa lang po yung nahuli natin, Oo no? nga po, isa nga lang. Isa lang po. So, may buhay po ba siya? Opo, buhay. Ano siya, jellyfish? Cinnamon po siya yung tinatawag sa... Cinnamon, nilalagay po ito sa cookie. Si anemone Ay, pala. ay, ay. Este. Oh. Yun po, Kuya Drew. Bahay ni Nemo. Nakatira na Nemo yan, maliit nga lang. Tapos magkano po benta nito? Mukhang maselan lang itong ano, dahil nag-iisa lang siya. So, ibig sabihin, mataas ang presyo. Per kilo po niyan, 150. Umabot ng Kaso kilo? hindi umabot ng... Kasama yung plastic pati tubig. Eh kung pagsasamahin sa isang putahe ang balat o sea cucumber at ang butbot o sea anemone, tatakpan o titikman? Testingin natin yan sa isang puksaan, ang tapatan sa kalan. Ang magtatapatan, si Jenelyn sa kaliwa na nagpapataob ng mga kawali sa kanyang adobo. Habang nasa kanan, si Adeline na sabaw pa lang ng kanyang tinola, ulam na. Ito po yung niluto kong adobong, balat at butbot. Kung matitikman niyo po ito, makakalimot kayo sa sarap. Ito yung tinulang bot-bot at saka balat. Siguradong hanap-hanapin nyo. Kayo po, inadobo nyo. Adobo po. First time. First time. Tinola. First time po. First time. Good luck na lang sa akin, no? Oo nga po, ano. Hindi, lang. Ako, ang init. Ay, parang dumilim ang aking paningin. Ay, parang hindi ko na maalala kung nasaan ako. Para siyang oyster yung texture niya.
Galing, Ate Adeline. Salamat. Galing. Aba. Bakit? Ang sarap ng anghang. Parang naalala ko kapag kakain ako ng alimango na may gata. Parang hindi adobo eh. Parang may gata na... Hindi ko alam kung ano... Galing po yun sa butbot. Galing sa putput. May ano po siya, medyo taba. Yun yung masarap. Parang taba ng talang... Oo, yun. Yun yung nalalasahan ko. Tapos ang sarap ng sili. Yung texture po ng butbot, parang oyster. Yung malambot. Malambot. At wala siyang lansa. Ang aking hatol. So, gets ko. Sinama niyo po yung lambot ng butbot at konting tigas ng balat. Yun yung nakukuha kong texture dito. Both, panalo. Maraming salamat, ate. Ate, galing. Hindi lang mga yamang dagat ang mga tinatagong paandar ng Sigiora. May secret kaming ibubunyag. Ang British model na si Sean Pelayo, ginayuma raw ng content creator na si Krisa Liaging, aka Habibi. How true naman yarn? Hindi ko talaga siya kanang type. You tell them the truth, no? Tell them the truth. So, ay, Siquijor ang pangatlong pinakamaliit na probinsya ng bansa. Pero ang chika, marami pa raw itong itinatagong ganda. Nagkukubli sa bayan ng Maria, Siquijor ang i-reveal nating pasyalan. Para marating ito, mahigit 1 kilometrong kakahuyan ang daraanan. Payapa, tahimik, alon lang ng dagat at ihip ng hangin ang maririnig. Yan mismo ang sinadya ni Krisa sa isla ng Siquijor. Tubong Davao Occidental ang content creator na mas kilala ng kanyang followers bilang Habibi. madaming nagsasabi at maraming mga fan, mga higala nagsasabi sa akin na Mama Bibi, pumunta ka sa Siquijor kasi mahanap mo talaga yung hinahanap mo, mahanap mo yung peace na gusto mo. So pumunta ako dito sa Siquijor. Oh my God! Yun nga lang, ang dapat na ilang araw lang na bakasyon, in-extend ng bagyo. Grabe naman ni Siquijor! Ano ba? Walay biyahe yun. Ibalita nga, naaday 5 ka bagyo padulong. Inuog ko. Pero ang nagpasakit sa kanyang ulo, ang siya naman palang magiging daan para mapatibok ulit ang kanyang puso. Hindi ko talaga siya kanang type ba. Although gwapo siya, pero hindi talaga siya yung lalaking gusto ko ba. Pero dahil si Sean ang perfect example ng TDH, as in tall, dark, and handsome, lumambot din naman kaagad ang puso ni Krisa. I was raised in the UK, pero my mama is Cebuana. When I was a baby, my papa bought some land in Siquijor, and so all of my childhood memories are from the island of Siquijor, in Lorena specifically. I moved to the Philippines 2 years ago now. Ang dating nasa magkabilang panig ng mundo, sa maliit na isla ng Siquijor lang pala magtatagpo. Pumunta man yan si Sean Pelayo sa resort na stinehan ko. Tapos, ano ako sa yung puso ko, ganun-ganun. She's so guapa. I like morena, kayamangi. I like brown skin. Peace of mind lang ang ipinunta. Pero true love ang nahanap. Sana all. Kasi sinasabi nila, ma'am, yung Siquijor daw is the island of no return. So hindi pa ako naniwala dyan. Dati, pag makapunta ka dito, ayaw mo talagang umuwi. Pero meron daw silang isisiwala tungkol sa kanilang relasyon. You tell them the truth, no? Tell them the truth. So, ay, The day before she met me, she used lumai, which is like the love potion. bot. No, they did it bot. There's a video evidence. Ay, may ebidensya. Roll VTR. Kumito na ko ni Ron. So dapat mag-auyab ko na rin Siquijor. Ang lumay sa Siquijor. Aha.
Oh, hi. I'll be honest, I buy love potion for the video only because I want to be guapa-guapa also to see him. And then I saw the love potion and I said, oh, I will use you now. Will it see if you're effective? You fall in love to me, Sean, by my heart and my beauty, not that one. Pero sadyang swerte si Krisa dahil si Sean ang talagang dead sa kanya. No, I think I would have fell in love with her anyway. Nothing compared to the peace of being here. So Yeah. this is where I wanted to start my family. Tulad ng kwentong pag-iibigan ni na Krisa at Sean, totoo ngang ang pag-ibig. Dumarating sa di mo inaasahang panahon. Katulad din ng Secret Beach, sino mag-aakala na may ganito pala kagandang lugar sa gitna ng kakahuyan? Diba? Actually, almost 1 year na ako dito sa Siquijor and then ngayon ko lang nalaman na may ganito pa pala kasi feeling ko na nalibot ko na talaga lahat ng Siquijor pero oh my God, ang view. Oops, may hahabol daw sa paandaran. Hindi pa ko sinilang, nag-travel na eh. Kasi nasatyan ako ng mama ko, nagta-travel na kami. Yun nga lang, hindi kami magkakadaupang palad ni nanay. Dahil ang hamon sa himpapawid. Ano, G? Kung ang iba, dinarayo ang Siquijor para maglambitin at tumalon sa waterfalls. O di kaya makisayaw sa mga barhuda. Ang trip naman ng ilan, mag-dive mula sa ulap. Lipan yarn. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin masubukan yan. Gustong makita ang kabuuang ganda ng isla ng Siquijor? Pero let's make it 10,000 feet above. Pati guardian angel mo, kakabog ang dibdib. Well done, sir. Thank you so much. Awesome, brother. Nice work. Ang ganda talaga ng Pilipinas. I mean, lalo na from above. Kasi usually, di ba, we fly to Dumaguete and then we take the ferry to Siquijor, but we never flew in Siquijor. You know, the bird's eye view or from, you know, way high, which is 10,000 feet. Sobrang ganda talaga dahil nakikita mo yung crystal clear na very light blue water tapos magiging dark. But wow, the weather was perfect. Yeah, it's super ganda ng visuals. Super ganda ng visuals. I'm sure a lot of people, you know, would fly to different countries pa, but why fly to a different country when you can just, you know, do your skydiving here in the comfort of your country, which is so beautiful. Bago ko pa raw naranasan ang skydiving sa Siquijor, aba, may nauna na. Isa raw siyang OG bihero. Naghintay po na may humahamon. Wala mo kong ginatakutan. Kasi yun, once pa lang, dapat uulitin pa na 5 beses yan. 200-meter plunge canyon swing sa Bohol. 120 feet freefall drop zone sa Bukidnon. Umakyat sa pinakamataas na bundok sa bansa, gaya ng Mount Apo at Mount Pulag. At kung ano-ano pang pangmalakas ang adventure. Lahat ng yan, walang kabakabang sinubukan ni Nanay Iluminada. Pero para sa mga hindi naniniwala, meron siyang mensahe. Hindi ako AI. Sa edad na 84 years old, iisa lang daw ang sakit ni Nanay. Parang sakit ng pamilya namin yung travel eh. Huh? Parang yung paa namin talaga naglalakad na eh. Maganda kasi travel. Diyan naubos pera. Hindi naman daw sakit ng katawan ang hanap ni Nanay. Sa mga buhay na adventure pangaraw siya, mas lumalakas. Pampalakas mo yan. Pag gumagawa ka ng ganyan, lumalakas ang katawan mo. Hindi lang isip yun, buong katawan mo yan, apektado. Iba yung tumalon ka galing sa aeroplano at tumalon ka galing sa bubong. Sa ngayon,
pang nakakatalo sa kanya bilang oldest skydiver sa isla. Title holder naman pala. Ginalingan mo rin, Nay! I feel great. Thank God. Masarap. Pag nasa taas ka na, tapos yung lilipad ka sa taas, tapos bigla kang tumalon ka galing sa aeroplano, masarap, kulang pa. At ang iiwan niyang iconic line as the OG Viajera Queen that she is. Kailangan talaga kumikilos ka, wala sa edad yun eh. Kilos ka ng kilos. Habang may buhay ka, kilos ka. Naks! Baka lola ko yan. Kung tulad kayo ni Nanay na naghahanap ng adventure na pati guardian angel nyo kakabahan, pues, hagdan-hagdang swimming pools matatagpuan sa loob ng kuweba. Eksena! Konting kemot lang mula sa jump-off point, mararating na ang bukana ng Tulawog Cave. At doon natatapos ang Petix part. Dahil pagkapasok pa lang sa kuweba, mga kapuso, nadalive po tayo ngayon para sa unang balita at signal warning level 5 na po dito. Sa mismong hagdan na pababa, bumababa rin ang malakas na agos ng tubig na galing para sa bundok. ito ang tubig na dumadaloy sa kabuong Tulawog Cave. Okay, so mula sa entrance ng cave, which is not naman too small, kayang-kaya naman pasukin. Yuyuko ka lang ng konti. Medyo significant din yung elevation drop from the main entrance. So, may mga slippery areas, pero pagbaba nyo sa ladder, man-made ladder, sasalubong sa inyo ito. Naririnig nyo na eh. Actually, yung umaagos na tubig. Dito mismo sa loob ng cave. Multi-tiered siya. Nanggaling tayo sa taas. Ito na siguro yung nasa harapan natin. Yung pwedeng paglangayan, maybe. Mukhang malinis naman yung tubig. Tara naman. Pamawi sa pagod ang malamig na tubig. Hay! Mula sa ilalim ng kuweba, literal namang pumapailalim sa kasulok-sulukan ng karagatan ng ating titikman. Ahas ba yan? Sana isda lang. Bakit ako ginugulat na ganyan? Aguang ko natin na ganyan. Mga bihero, kasama natin si Tatay Anoy. Si Tatay Anoy, sasama kami sa isang paligsahan. Ang transport namin mula doon sa palangganan na yan, papunta dito sa mga bote each, ay ang mga balakasi. Ang mga balakasi ay mga eel na maliliit. So 5 minutes yung aming time at padamihan siguro ng mga balikasi na mapasok natin sa bote. Buhay ito eh. Malikot yan! Bakit ako ginugulat na ganyan? Aguang ko natin na ganyan. Guys, relax. Relax. Hindi gumalaw masyado. Sabi niya, ayoko pumasok sa bote. Problema kasi, masyado ako nagmo-moisturize. Kasi sobrang smooth ng skin ko. Talagang dumudulas. Nakakapagod naman maglaro. Parang deserve nating tikman ang Balakasi specialty ng Siquijor, no? Ito daw yung isa sa mga pwedeng biling pasalubong mula dito sa Siquijor. Dried eel. Siguro naman hindi na siya gagalaw ngayon. Kasi kapag gumagalaw talaga sila alam mo, I'm sure na naiintindihan niya. May mga taong sanay maghawak ng mga ganong bagay-bagay. Hindi ako lumaki. I have to be honest. Pagdampot pa lang, hindi gumagalaw. Biglang gumalaw. Ito hindi nagagalaw. So ito, dried na siya. Okay. Perfect to sa champurado. Dudurugin mo ito tapos ibubudbud mo sa champurado. Oh my God. Sobrang alat kasi.
Nako, tanggal na ngipin ko. Hindi natin suka. Hindi naman ako pasma. Oh, parang siyang danggit. Hindi, danggit talaga siya. Australiadong itlog, garlic rice. Tapos yun, mainit na kape. Boom. Ang mahigit 100 balantak o traps na iniiwan ni Tatay Anoy magdamag, hinahango niya tuwing umaga. Umabot ng hanggang 10 kilong balakasi ang nauhuli niya kada araw. Simple man ang pamumuhay, hindi naman sila nauubusan ng biyaya. Bukod sa magagandang pasyalan, dinarayo rin ng mga turista sa isla ng Siquijor Ang mga mananambal o manggagamot. ang pamoso nilang tradisyonal na paraan ng panggagamot, ginagamitan daw ng bato at straw. Ang sikuhod nun na si Mildred, sinasadya raw talagang magpagamot tuwing magbabakasyon sa isla. Isa sa mga buhay na alamat pagdating sa panggagamot, ang 75 taong gulang na si Tatay Fedi. Sa kabila ng inborn niyang kapansanan, araw-araw siyang tumatanggap ng mga pasyente. Maliit na garapon, malinis na tubig, 4 na pirasong bato at straw ang gamit niya sa panggagamot ng kung tawaging bolo-bolo. Kung anak siya, hinatag na sa among apuhan. Hinihipa ng tubig habang inililibot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pinaniniwalaang naglilinis o nag-aalis ito ng mga negatibong enerhiya at karamdaman. Every uwi ko dito, magpa-healing talaga ako. Kasi na-experience ko noon na gumagaan din yung feelings mo ba kung magpa-healing ka. Hindi makalaya. Dinadalaw bawat gabi ng lungkot, bighati at lumbay. Uy, nataman! Di makailag yan? Hehe. Kung naghahanap ng lugar ng pag-iiwanan ng excess baggage sa Siquijor, pwedeng paanurin ang mga dinaramdam. Sa pantalan? Ang sign na talagang sumakses ka na at nakarating na sa Siquijor. Kapag sinalubong ka ng nuknukan na linis at linaw na tubig ng Siquijor Port. Tipong port pa lang gusto mo lang talunan at languyan. Kaya naman kamakailan lang ang laman ng FYP o For You page sa TikTok. Siyempre, as a Gen Z, sasabay tayo lagi sa trend. Gen Z? Ayon sa isang digital travel platform, ang isla ng Siquijor ang fastest growing travel destination ngayon sa bansa. Halos 50% ang itinaas ng accommodation bookings nitong 2024 kumpara noong pre-pandemic. Peak season talaga namin sa Siquijor is April and May. Before, kinikater namin mga 2 or 3 na group. But now, we cater talaga 10 group. But in a one group is nasa 20s or nasa 30s po siya. In a big group talaga. Ang munting isla sa Central Visayas, mula sa pagiging mystical gem, isa na ngayong tourist magnet. Isa sa mga aminadong na magnet ng isla, ang Canadian national na si Bill. For 15 years, I worked on a cruise ship, and all my crew were Filipino. They kept on telling me to come here, and so I did, and then I ended up loving it. 5 taon na siyang naninirahan sa isla. I love the people, I love the environment. Malayo man sa kinalakyan, ito ang pamumuhay na gusto niyang maranasan hindi lang ng kanyang mga anak, kundi ng mga bibisita sa Siquijor. Hanap nyo rin ba'y peace of mind? At malayo kung nasaan ang maraming tao? Well, I got you guys. Over sa linaw, plus over din sa sulit. Ang presyo kasi, libre. Sabay-sabay, nangati ang mga paa ng magkakaibing ito na bumiyahe all the way from Pasig. At para malubos-lubos ang kanilang gala, maaga silang pumunta sa mga tourist spots ng Siquijor. First time namin mag-travel ng high school friends ko. So, super fun niya kasi wala namang ganito dun sa lugar namin. Nakakapag-swimming kami, tapos
Malapit lang siya sa pinagsistayan namin. Sobrang lamig ng tubig. Ang linis. Sobrang pressure. Tsaka libre. Kung gamot naman sa pisikal na karamdaman ang darayuhin sa Siquijor, ang kasagutan ay hindi ko alam. Parang nanggaling siya sa tabing dagat. Ganito yung utak ko nung nagka-college ako eh. Yung hati. ang panlaban ng mga Siquijor noon sa mga bukol sa katawan. Bahay ng langgam. Nakukuha raw ang ant plant sa mga puno na nasa matataas na lugar. So kukunin to bago ako maubos ng langgam kasi ang lalaki talaga nila, hantik yung nakatira. Ang paghahanda nito, tulad lang din sa ibang halamang gamot. Pagkatapos hugasan, pakukulaan, o di kaya naman iihaw. Saka ito iinumin o itatapal sa bukol. Pero ayon sa internal medicine at oncology specialist na si Dr. Shamaile, mas maigi pa rin kumonsulta sa espesyalista. Meron a few papers and a few studies out there na some extracts from the ant plant pwede nag-work against mga cancer cells or may konting what tinatawag natin cytotoxic effects. In other words, nagpapatay ng cells. Pero most of those studies mga sa laboratory lang. Maganda talaga is to consult your doctor. Itong ating trabaho, doing the travel show every week, we're lucky because it is work. We get paid to do it, but at the same time, doing our work outside alone is healing. It's a reset for me whenever I do biyahe ni Drew. So pagka-uwi ko, parang mas buo ako. Healing Island. Yan ang bansag sa isla ng Siquijor. Bukod sa kagalingan ng pisikal na karamdaman, mararanasan din pala rito ang kapayapaan ng puso at isipan na hinahanap ng karamihan. Mabigat man ang bagahe natin minsan, may mga lugar na tulad ng Siquijor na kaya itong bawasan para sa isang biyaheng mas magaan.